Hinanap na yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Mali natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Isa lang. Ulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siya galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. Huwag na lang sa'yo mamaya. So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, diba? Pasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay malaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old ha, hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang, sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. O hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko, ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha, alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandiyan ba yan hanggang ngayon? Ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay, paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako. Alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero, nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon, na-match ako na-waitlist ako sa political science. So, sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya, sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP.
Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Galit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula ng bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na na. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yun, natapos kagad ako, and then ito na, mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige mami, pa-adapt kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited. Noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang. 1 year. Actually, 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako. Sobra. Tapos, dumating yung second sem na halos hindi na ako pumapasok. So, kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yun. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class off. Ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makaka-uwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, pinag-iisipan ko ang kapalaran ko. Well, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nag-desisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko
na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kami nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya noong ikumpara ko nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba? Hard love. Hard love yung mga parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na pagalitan din ako. Na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan siya po. Di ba pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para i-dikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, pwede ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So, nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako kami. Ganyan kabait ang nanay ko. Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3, 5 points ang layo namin sa gitna. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aaral eh. Kung nag-aaral ako, top-notcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung, hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Ito anong grade na? Anong eskwelahan ito? Ito anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain mo? Makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, nagpapasalamat ko sa kanya dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko.
siguro ko, hindi niya pinilit. Hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako noong 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, tatapon ako ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan ako pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, oh, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung opportunities, oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yun. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, huwag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon, ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Kaya kuha kami lang dito dalawa. Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025 ngayong darating na buwan. Kay ba mo natagam, kaon di kung tagam atong 2022, no? Yan lagi. Ano kami doon? Meron pa isang beses. Ay, dalawa sa Ate Building. Bisaya. Sa Cebu. Ay, sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, pag diretso na sila istorya, wala na sila yung break. Wala yung break. Ana siya sa Inday Sara. Anak ko, yes ma'am. Ano siya? Nagkakaon kang tagam mo. Ana na lang ko sa iya. Sa di na lang ma'am. Basta ikaw, makakaon ka o sakto, okay na po. Ilasan po po ninyo to. Ayaw ko kasi Huwag ang mga tanda. masakit sa akin na sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Ito sa Mindanao, sure na na, moingon na siya. Moingon na rin na sila o imuhaning salatanan. Wala na yung lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon! Kasi dinala ko yung youngest ko sa Disneyland. So na yung mga taga-Cebu. Ang mga taga-Cebu. E ba ba kay Inday Sara no? Nabutol ba yung itong mo? Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun. Kaya ba ka? Sana Tagalog siya kay kanang muray na kayo sa namuan. Muray man na sila dito no. So nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo na scam kami dahil sa iyo. Lalaki po gaya siya niya. Senior ba? So wala lang ko ni ko ananan ako. Pasensya na sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala.
kasi gusto niya na mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Namuno lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Sumusunod, hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi, paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So, sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang, ma'am. O may ang president ako. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung target ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam niyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So, nung taga-Pakibato mo, ma'am. Mo kaya ginaiingon ni PRD, hindi siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw ganda rin na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako, so sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years, o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil, sabi nga ni Pastor Kipuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there
is a reason for what is happening. So yun yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nalala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na nga, nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Ate. Kaya kanya nilagay niya ng lahat. Isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin i-benta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan?
Isa sa Tagalog na promise? Ako. Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na ito pinuto Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang mga nakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng Undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang itutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya, at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma ay shh daw. Shh. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo. Ito. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, ma, sino kandidato niya sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito ang apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero makita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? Tatlo, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya, ay iboboto na ninyo kaagad.
So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan ang galing ang abilidad niya? Siyempre, kung saan yung saan yung bilihan ng suka, doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa sa malayo na daan para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. Napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na namang gamang bakit yung gamang. So, ang sinabi niya ay pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi kailangan yan doon, dito na muna ako. Diba? Abilidad. So, mahalaga yan. Kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Ay, hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking ilang oras yun, ma'am? 1 hour na mensahe sa inyo. Sana ay alam niyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na huwag tayo magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo? Tapos, huwag lang tayo magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Daghang salamat, maayong punto sa inyong tanan. Maraming salamat.